Ang halimuyak ng nilulutong kaldereta ay tila isang mainit na yakap sa loob ng malawak at tahimik na kusina ng mansyon ng mga Montemayor. Maingat na inilapag ni Hiraya ang sandok sa lalagyan nito. Ang kanyang mga labi ay may bahagyang ngiti habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pagkulo ng sarsa. 10 taon, isang dekada na pala, ang lumipas mula nang isuklob niya ang kanyang apelyido sa pangalan ni Dante Rivas. Sa isang sulok ng Kitchen Island, nakapatong ang kanilang wedding album. Hindi niya napigilang buklatin ito. Naroon ang mga larawan ng kanilang kaligayahan, isang matamis na halik sa simbahan, ang unang sayaw bilang mag-asawa, ang mga ngiting nangangako ng walang hanggan. Bawat larawan ay isang testamento sa pag-ibig na inakala niyang siyang pinakamatibay na pundasyon ng kanyang buhay. Para sa future natin to, Hirako. Ang malambing na bulong ni Dante sa kanya, ilang araw na ang nakalipas bago ito umalis para sa isang importanteng business trip sa Amerika. Ang mga salitang yon ay musika sa kanyang pandinig, isang pangakong lalo pang nagpatibay sa kanyang pagtitiwala. Napangiti si Hiraya. Ang gabing ito ay para sa kanila. Isang simpleng selebrasyon para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Kahit malayo si Dante, naisip niyang maghanda pa rin ng paborito nitong ulam. Mag-video call na lang sila mamaya at ipapakita niya ang lahat ng kanyang inihanda. Para dagdagan ang masayang pakiramdam, naisip niyang magpatugtog ng kanilang theme song. Ang cellphone niya ay naiwan sa itaas, kaya't ang tablet na lang ni Dante na nasa ibabaw ng counter ang kanyang kinuha. Pamilyar naman siya sa playlist nito. Habang binubuksan niya ang music app, isang notifikasyon ang biglang lumitaw sa itaas ng screen. Galing ito sa isang messaging app na hindi pamilyar sa kanya. Ang pangalan ng nagpadala ay nakapukaw sa kanyang atensyon, Lyra Serrano. At ang mensahe, ang mga salitang nabasa niya ay tila mga punyal na sabay-sabay tumusok sa kanyang puso. Ready na lahat, mahal. See you and Mama Esmeralda sa LA para sa pagsilang ng ating anghel. Binitawan niya ang tablet. Bumagsak ito sa marmol na sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang pagguho ng mundong kanyang binuo sa loob ng 10 taon. Anghel? Mama Esmeralda? Ang biyenan niyang si Doña Esmeralda ay nagpaalam na magbabakasyon sa isang probinsya para bisitahin ang isang kamag-anak. Ang asawa niyang si Dante ay nasa isang business trip para sa kanilang kinabukasan. Ang lahat ay kasinungalingan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan niyang dinampot ang tablet. Ang screen nito ay nagkaroon na ng lamat. Isang perpektong simbolo ng kanyang nawasak na puso. Binuksan niya ang mensahe at doon tumambad ang mas matitinding katotohanan. May mga litrato, si Dante, si Lyra at ang kanyang biyenan, masayang magkakasama sa isang parke sa Los Angeles. Ang tiyan ni Lyra ay malaki na, halatang nasa huling yugto na ng pagbubuntis. Ang bawat larawan ay isang dagok. Ang bawat salita sa kanilang pag-uusap ay lason na unti-unting kumakalat sa kanyang buong sistema. 3 taon. 3 taon na pala siyang pinagtataksilan. Ang buong pamilya ng kanyang asawa ay alam ang lahat. Sila ay mga kasabwat sa panlolokong ito. Ang kalderetang kanina lang ay nagbibigay ng init at saya ay ngayoy tila isang mapait na paalala ng kanyang katangahan. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Walang luhang pumatak. Ang sakit na kanyang naramdaman ay napakalalim, na tila naubos na ang lahat ng kanyang luha bago pa man ito makalabas. Naglakad siya papunta sa malaking salamin sa may pasilyo. Tinitigan niya ang sariling refleksyon. Ang babae sa salamin ay mukhang dayuhan sa kanya. Isang babaeng nagmahal ng buo, nagtiwala ng lubos, at ngayon ay naiwang wasak at mag-isa.
Isang butil ng luha ang sa wakas ay pumatak mula sa kanyang kaliwang mata. Ngunit mabilis niya itong pinunasan. Habang tinititigan niya ang sarili, isang bagay ang nagbago sa kanyang mga mata. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit nabalutan na ito ng isang bagay na mas matindi, mas malamig, galit, determinasyon. Hindi na siya ang Hiraya na naghihintay lang sa pagbabalik ng kanyang asawa. Hindi na siya ang babaeng bulag sa katotohanan. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay ang tagapagmana ng Sinag Weavers, ang anak ni Isagani Montemayor, at hindi niya hahayaang yurakan ng isang traidor ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Hindi niya hahayaang sila ang magwagi. Kalmado niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig habang nag-dial siya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Inilagay niya ito sa kanyang tainga. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa determinadong babae sa salamin. Attorney Sandoval? Nagsalita siya. Ang kanyang boses ay hindi basag, hindi garalgal. Ito ay matatag at puno ng isang nakakakilabot na kapayapaan. It's Hiraya Montemayor. Kailangan ko ang tulong mo. Ang Kalinaw Cafe ay isang maliit na lugar na nakatago sa isang hindi gaanong mataong eskinita ng Puerto del Sol. Ito ang lugar na madalas puntahan ni Hiraya kapag kailangan niya ng katahimikan, isang kabalintunaan. Dahil sa sandaling ito, isang digmaan ang nagsisimulang umusbong sa kanyang isipan. Sa kabilang panig ng maliit na mesa ay nakaupo si Attorney Elias Sandoval, isang matalik na kaibigan at pinagkakatiwalaang abogado ng yumaong si Don Isagani Montemayor. Ang kanyang buhok ay may mga bahid na ng puti at ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay puno ng pag-aalala at karanasan. Siya ang tumayong legal na sandigan ng pamilya Montemayor sa loob ng mahigit 3 dekada. Isang annulment batay sa psychological incapacity at concubinage. Mahinahon na paliwanag ni Attorney Sandoval matapos pakinggan ang buong salaysay ni Hiraya. Maari nating makuha ang lahat ng ari-arian na naipundar ninyo bilang mag-asawa. We can settle this cleanly, Hiraya. Iwasan na natin ang iskandalo. Umiling si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay marahang nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Hindi lang ito tungkol sa akin, attorney. Kung pera lang ang habol niya, matagal na sana akong pumayag sa isang tahimik na hiwalayan. Pero may iba pa akong hinala. Nakakunot noong tinitigan siya ng abogado. Anong ibig mong sabihin? Ang Sinag Weavers, sabi ni Hiraya. Ang kanyang boses ay may bigat. Sa loob ng nakaraang 2 taon, unti-unting binigyan ni Dante ang kanyang sarili ng mas malaking kapangyarihan sa kumpanya. Ako ang tagapagmana, ngunit siya ang kumikilos na parang hari. May mga desisyon siyang ginagawa na hindi ko alam, mga kontratang pinapasok na sa huli ko na lang nalalaman. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Attorney Sandoval. Ang dating pag-aalala ng isang kaibigan ay napalitan ng matalas na titig ng isang abogado. May mga ebidensya ka ba para suportahan ang iyong mga hinala? Wala pa. Pag-amin ni Hiraya. Ngunit malakas ang pakiramdam ko. Dante is too smart. Hindi siya gagawa ng ganito kalaking hakbang. Ang pagdadala sa babae niya at sa buong pamilya niya sa Amerika? Kung hindi siya sigurado na mayroon siyang babalikan dito, at ang babalikan niya, attorney, ay ang kumpanya ng papa. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog ng paggawa ng kape sa di kalayuan ang maririnig. Kung ganoon, basag ni Attorney Sandoval sa katahimikan, 2 kaso ang kailangan nating ihanda. Isang personal at isang corporate. Ang una ay para sa iyong kalayaan. Ang pangalawa ay para protektahan ang iyong mana. Tumango si Hiraya. Ito ang gusto niyang marinig. Ano ang unang hakbang? Ebidensya? Kailangan natin ng lahat ng pruweba na mahahanap natin.
mga bank statement, email, mga record ng tawag, at higit sa lahat, access sa mga files ng kumpanya na siya lang ang may hawak. Inilabas ng abogado ang isang maliit at itim na external hard drive mula sa kanyang briefcase. This is an encrypted drive. Kailangan mong makahanap ng paraan para makopya ang lahat ng laman ng kanyang personal na computer sa bahay. Bawat dokumento, bawat spreadsheet. Everything, Hiraya. Magagawa mo ba? Ang panganib ng gawain ay malinaw. Ngunit ang takot na minsan niyang naramdaman ay wala na. Napalitan na ito ng isang nagyayelong determinasyon. Magagawa ko. Nang gabing iyon, ang mansyon na dati niyang tinuring na tahanan ay naging isang pugad ng kaaway. Bawat anino ay tila isang banta. Bawat tunog ay nagdudulot ng kaba. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib habang pumapasok siya sa home office ni Dante. Isang lugar na dati ay simbolo ng kanilang mga pangarap. Ngunit ngayon isang crime scene ng kataksilan. Maingat niyang binuksan ang laptop nito. Buti na lang at alam niya ang password, ang petsa ng kanilang kasal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ginamit pa nito ang sagradong petsa para sa kanyang mga panloloko. Isinaksak niya ang encrypted drive. Habang kinokopya niya ang mga file, ang progress bar sa screen ay tila tumatakbo ng napakabagal. Bawat segundo ay isang kawalang hanggan. Ang isip niya ay lumilipad sa mga alaala. Ang mga gabing ginugol ni Dante sa opisina na ito, sinasabing nagtatrabaho para sa kanilang kinabukasan, habang ang katotohanan pala'y pinaplano na nito ang kanyang pagbagsak. Nang sa wakas ay natapos ang pag-download, mabilis niyang tinanggal ang drive at isinara ang laptop. Ibinabalik ang lahat sa dati nitong ayos. Walang bakas. Walang ebidensya ng kanyang ginawa. Hawak ang drive na tila isang hiyas. Naglakad siya palabas ng opisina. Napahinto siya sa tapat ng isang malaking larawan na nakasabit sa pasilyo. Isang portrait ng kanyang ama, si Don Isagani Montemayor. Ang mga mata nito sa larawan ay tila nakatitig sa kanya, puno ng dignidad at lakas. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang malamig na salamin ng picture frame. Hindi ko po sila hahayaan, Itay. Bulong niya sa hangin. Isang panata na tanging sila lang dalawa ang nakakarinig. Hindi ko hahayaang wasakin nila ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Ibabangon ko ang Sinag Weavers para sa inyo. Sa gitna ng kanyang taimtim na pangako, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Napatalon siya sa gulat. Nang makita niya ang pangalan ni Attorney Sandoval sa screen, mabilis niya itong sinagot. Nakuha ko na, sabi niya agad. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Mabuti, sagot ng abogado sa kabilang linya. Ngunit ang kanyang boses ay may kakaibang bigat at pagmamadali. Tila may natuklasan itong mas nakakabahala. Hiraya, mas malaki ito kaysa sa inaakala natin. Gumawa ako ng paunang pagsisiyasat sa mga pampublikong rehistro ng negosyo base sa mga pangalan ng kumpanya na nabanggit mo. May isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga transaksyon. Lira Serrano. Ang mamahaling alak na Cabernet Sauvignon ay tila sumasayaw sa loob ng kristal na kopita habang marahan itong iniikot ni Dante Rivas. Mula sa kanilang mesa sa pinakatuktok ng isang marangyang restaurant sa Los Angeles, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng syudad. Isang karagatan ng mga bituin na tila sumasaludo sa kanyang tagumpay. Sa kanyang kanan, nakangiting nakatingin sa kanya si Lira Serrano. Ang kamay nito ay marahang nakahaplos sa umbok ng kanyang tiyan. Sa kanyang kaliwa, naroon ang kanyang inang si Doña Esmeralda. Ang mga mata nito ay nagniningning sa pagmamalaki na hindi maitatago ng suot nitong mga alahas. Isang tagay. Simula ni Doña Esmeralda, itinaas ang kanyang kopita. Para sa aking matalino at magiting na anak. At para sa aking pinakahihintay na apo, ang tunay na tagapagmana ng lahat ng yaman ng mga Rivas.
at ng mga Montemayor. Nagtawanan sila, isang tunog na puno ng kasakiman at pananabik. Napakatalino ng iyong plano, anak. Dagdag pa ng matanda. Ang boses ay may bahid ng matagal ng kinikim-kim na pait. 10 taon kang nagtiis sa tabi ng babaeng iyon. 10 taon ng pagkukunwari. Ngunit sulit ang lahat. Sa wakas, ang nararapat ay mapupunta sa atin. Sumandal si Dante sa kanyang malambot na upuan. Isang ngangiting mayabang ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hiraya was never my equal, Ma. She was a means to an end. Isang gintong susi para buksan ang pinto sa kayamanan ng kanyang ama. Naalala niya ang mga unang taon ng kanilang pagsasama. Si Hiraya, na puno ng tiwala at pagmamahal, napakadali nitong manipulahin. Ang bawat matamis na salita, bawat mamahaling regalo, bawat pangako ng walang hanggan ay isang bloke na ginamit niya para itayo ang bilangguang hindi nito namamalayan. Isang magandang hawla para sa isang ibon na hindi alam na malapit nang kunin ang kanyang mga pakpak. At ngayon, malapit na tayong maging malaya. Malambing na bulong ni Lyra, isinandal ang ulo nito sa balikat ni Dante. Ang kanyang mga mata ay parang bituin, puno ng pagsamba. Magkakaroon na tayo ng sarili nating pamilya, mahal, malayo sa anino niya. Tinitigan ni Dante ang babaeng nasa kanyang tabi. Si Lyra ang kanyang tropeo, ang simbolo ng kanyang panalo. Bata, maganda, at handang ibigay sa kanya ang isang anak na lalaki, isang bagay na hindi na ibigay sa kanya ni Hiraya sa loob ng 10 taon. Huwag kang mag-alala, Ma, sabi ni Dante sa kanyang ina, na napansin ang bahagyang pag-aalala sa mukha nito. Si Hiraya ay bulag sa pag-ibig. Hanggang ngayon, ang akala niya ay nasa isang business trip ako para sa kinabukasan naming dalawa. Muli silang nagtawanan. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, biglang nag-vibrate ang telepono ni Dante sa ibabaw ng mesa. Nang makita niya ang pangalan ni Hiraya sa screen, isang mapanuksong na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Lyra at sa kanyang ina at marahan niyang itinuro ang telepono na tila sinasabing, "It's showtime." Sinagot niya ang tawag. Ang kanyang boses ay agad na nagbago. Puno ng paglalambing at pagkukunwaring pagod. "Hira ko, napatawag ka? Miss na kita." Sa kabilang linya narinig niya ang boses ni Hiraya. Basag at puno ng pag-aalala. Eksakto tulad ng inaasahan niya. "Dante, may problema. Malaking problema sa kumpanya." Nagkunwari siyang nagulat. "Ano? Anong nangyari?" Sumenya siya sa waiter para sa isa pang bote ng alak habang kumikindat kay Lyra. May mga discrepancies sa accounts. May malaking perang nawawala. Hindi ko alam ang gagawin. Kailangan ka rito? Sabi ni Hiraya. Ang sindak sa boses nito ay musika sa kanyang pandinig. Perpekto. Kumagat ito sa pain. Ang krisis pinansyal na siya mismo ang lumikha sa pamamagitan ng kanyang mga pekeng transaksyon ay gumagana ng ayon sa plano. Ito ang magiging dahilan para pilitin si Hiraya na pumirma sa mga dokumentong magbibigay sa kanya ng ganap na kapangyarihan sa Sinag Weavers. "Huwag kang mag-alala, Hira ko," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kasiguruhan ng isang bayani. "Lilipad ako pabalik dyan sa lalong madaling panahon. Aayusin natin to. Magtiwala ka lang sa akin." "Salamat, Dante." "Salamat," sagot ng babae sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pasasalamat at pag-asa. "I love you," sabi ni Dante. Bago pinatay ang tawag, ang mga salitang iyon ay lumabas sa kanyang bibig nang walang anumang emosyon, kasing lamig ng yelo sa kanyang baso. Ibinaba niya ang telepono at humalakhak ng malakas. Sinalubong ito ng tawa ni Doña Esmeralda at ng matamis na ngangiti ni Lyra. "Napakagaling mo, mahal," puri ni Lyra.
Huwag kang mag-alala, ma. Aayusin ko 'to, sabi ni Dante. Inuulit ang kanyang sinabi kay Hiraya, ngunit ngayon ay may kasamang panunuya. Isang pirma lang niya ang kailangan at mapapasa atin na ang lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-type ng mensahe para kay Lyra. Kahit na ito'y nasa tabi lang niya, isang paraan ng pagpapakita ng kanyang ganap na kumpiyansa. Success. Konti na lang. Mahal. Ang tanga talaga niya. Pinindot niya ang send nang walang pag-aalinlangan, panatag sa isip na ang tagumpay ay abot kamay na niya. Hindi niya alam na sa Pilipinas, ang mensaheng yon ay hindi lang nabasa ni Lyra. Ito ay naging isa na namang ebidensya sa isang kasong dahan-dahang binubuo para wasakin ang mundong kanyang ipinagdiriwang. Ang tunog ng pagdating ng sasakyan ni Dante ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Bawat alingaw-ngaw ay tila isang babala sa pandinig ni Hiraya. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang sarili, at inihanda ang maskarang isusuot sa susunod na mga oras. Ang babaeng sasalubong sa kanyang asawa ay hindi ang Hirayang nasasaktan at nagagalit. Ito ay ang Hirayang mahina, nalilito, at desperadong nangangailangan ng isang tagapagligtas. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya si Dante. Ang itsura ay puno ng pag-aalala na halatang halata ang pagkukunwari. Mabilis itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Hira ko, nandito na ako. Bulong nito sa kanyang buhok. Everything's going to be okay. Naramdaman ni Hiraya ang paninigas ng kanyang buong katawan. Ang yakap na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayoy parang isang kulungan ng ahas. Ang pamilyar na amoy ng pabango nito ay tila lason na sumisingaw sa hangin. Ngunit pinilit niyang yakapin ito pabalik. Isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito na para bang doon lamang siya ligtas. Kailangan niyang paniwalain ito. Kailangan nitong maniwala na siya pa rin ang asawa nitong walang muwang. Dante, natatakot ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay sinadya niyang gawing garalgal at puno ng takot. Humiwalay ito sa yakap at marahang hinawakan ang kanyang mukha. Ako nang bahala. Nasaan ang mga papeles? Nasaan si Attorney Sandoval? Ang boses nito ay puno ng kumpiyansa. Ang boses ng isang haring handang bawiin ang kanyang kaharian. Sa loob ng home office, naghihintay na si Attorney Elias Sandoval. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang mga dokumentong nakakalat sa mesa sa kanyang harapan ay nagpapakita ng isang malubhang krisis. Mr. Rivas, bati ni Attorney Sandoval. Tumayo ito bilang paggalang. Elias, sagot ni Dante. Tinapik ito sa balikat na parang isang matalik na kaibigan. Anong nangyayari sa kumpanya natin? Ang paggamit niya ng salitang natin ay tila isang sampal kay Hiraya. Ngunit hindi niya ipinahalata. Umupo siya sa tabi ni Dante, hinayaan itong hawakan ang kanyang kamay, at hinayaan si Attorney Sandoval na simulan ang palabas. May ilang malalaking accounts receivable na biglang naging questionable. Paliwanag ng abogado, itinuturo ang mga numero sa isang spreadsheet. At may mga biglaang pag-withdraw mula sa ating corporate accounts patungo sa mga supplier na hindi natin kilala. Kung hindi natin ito maaagapan, maaari tayong bumagsak sa loob lang ng ilang linggo. Si Hiraya ay yumuko, hinahaplos ang kanyang noo na para bang sasabog na ito sa sobrang pag-iisip. Hindi ko maintindihan, Dante. Sinubukan kong ayusin pero hindi ko kaya ng mag-isa. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata kung paano tumingin si Dante sa kanya. Isang tingin ng pagkaawa na may halong pagmamaliit, eksakto tulad ng inaasahan niya. Para kay Dante, siya ay isang marupok na palamuti lamang, maganda sa paningin, ngunit walang silbi sa oras ng kagipitan. Shhh! Okay lang yan, sabi ni Dante. Hinahaplos ang kanyang likod.
Tumingin ito kay Elias. So ano ang solusyon? Dito na pumasok ang pain. Inilabas ni Attorney Sandoval ang isang manipis na folder. Sa ngayon, kailangan nating i-consolidate ang decision-making power. Kailangan nating i-streamline ang proseso para mabilis tayong makakilos. Ang mga dokumentong ito ay pansamantalang magbibigay kay Hiraya ng awtoridad na i-freeze ang ilang mga assets at i-override ang ilang mga nakaraang kasunduan habang iniimbestigahan natin ang lahat. Kinunutan ng noo ni Dante ang abogado. Bakit kay Hiraya? Hindi ba't mas maganda kung ako ang... Dahil ikaw ang COO, Dante. Mabilis na sagot ni Elias. Kung ikaw ang gagawa nito, magkakaroon ng panic sa mga board members. Magmumukha itong isang power grab. Ngunit kung si Hiraya, bilang tagapagmana at may-ari, ang gagawa, ito ay lalabas bilang isang protective measure. Isang paraan para protektahan ang pamana ng kanyang ama. Mas madali itong tatanggapin ng lahat. Ang lohika ay perpekto. Ito ay tumama mismo sa ego ni Dante. Siya ang magiging bayani sa likod ng lahat, habang si Hiraya ang magiging mukha ng operasyon. Kinuha ni Dante ang mga dokumento. Bahagya lang niya itong binasa, mas focus sa pagpapakita ng kanyang kontrol sa sitwasyon. Nakita ni Hiraya kung paano lumipat ang mga mata nito sa mga pahina, ngunit hindi nito tunay na binabasa ang mga legal na terminong maingat na inilagay doon ni Elias. Mga terminong hindi lang nagbibigay kay Hiraya ng pansamantalang kapangyarihan, kundi permanenteng nagbabalik sa kanya ng ilang mahahalagang karapatan na matagal nang kinuha ni Dante. Okay, sabi ni Dante. Kinuha ang kanyang Montblanc pen, isang regalo mula kay Hiraya noong kanilang ika-5 anibersaryo. Let's save this company. Pinanood ni Hiraya ang dulo ng panulat habang marahan itong gumuguhit sa papel. Ang bawat letra ng pangalan ni Dante Rivas ay tila isang hakbang papalapit sa kanyang hustisya at isang hakbang papalapit sa sariling kapahamakan nito. Nang itinaas ni Dante ang panulat, isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha nito. Ngumiti rin si Hiraya pabalik, isang nangiti ng pasasalamat at ginhawa. Ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na apoy ang nagliliyab. Nang makaalis si Dante para kausapin ang mga accountant, naiwan si Hiraya at si Attorney Sandoval sa opisina. Stage 1 is complete, sabi ng abogado sa mahinang boses. Tumango lang si Hiraya. Ngunit sa pagtayo niya, isang matinding kirot ang biglang naramdaman niya sa kanyang sikmura na tila may isang kutsilyong biglang itinarak doon. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Hiraya, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Elias. Oo, sabi niya, hirap sa paghinga. Stress lang siguro to. Pinilit niyang ituwid ang kanyang katawan. Isinasantabi ang sakit. Wala siyang panahon para maging mahina. Hindi ngayon. Nang gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama at nagkukunwaring tulog, naramdaman niyang bumangon si Dante. Sa dilim, nakita niya ang liwanag mula sa screen ng telepono nito. Ilang saglit pa, nakatanggap siya ng isang notifikasyon sa sarili niyang telepono. Isang alerto mula sa tracking app na palihim na inilagay ni Elias. Binuksan niya ito. Ito ay isang kopya ng mensaheng ipinadala ni Dante. Ang tatanggap, Lira Serrano. Ang mga salita ay maikli, ngunit sapat na para patigasin ang kanyang puso na parang bato. Success. Konti na lang. Mahal. Ang tanga talaga niya. Isinara ni Hiraya ang kanyang mga mata. Hindi Dante. Hindi siya tanga. At ang sakit na una niyang inakala na dulot lamang ng stress ay naging isang palagiang anino. Ito'y isang matinding kirot na bumibigwas sa pinakasentro ng kanyang pagkatao. Isang paalala na habang kinokontrol niya ang laban sa panloloko ni Dante, may isang kaaway sa loob ng kanyang katawan na hindi niya nakikita. Sinubukan niyang baliwalain ito. May mga araw na tinitiis niya ang pananakit, dinadaan sa trabaho
at sa pagpaplano kasama si Attorney Sandoval. Ngunit may mga gabi, tulad ngayon, na napapaupo na lang siya sa gilid ng kama, yakap-yakap ang kanyang tiyan, ang kanyang paghinga ay mababaw at pinipilit. Walang ibang paraan. Kinabukasan, sa kabila ng kanyang pag-aatubili, nagtungo siya sa pinakamalapit na ospital. Ang amoy ng antiseptic sa klinika ng doktor ay tila lalong nagpatingkad sa kanyang kaba. Ang mga puting pader ay tila lumiliit papalapit sa kanya. Matapos ang sunod-sunod na eksaminasyon at isang endoscopy na tila tumagal ng isang kawalang hanggan, heto siya ngayon, nakaupo sa tapat ng isang doktor na may mabait, ngunit seryosong mukha. Mrs. Montemayor, simula ni Dr. Alcaraz, maingat na inilapag ang mga resulta ng pagsusuri sa kanyang mesa. May nakita po kami sa resulta ng iyong endoscopy. May mga irregular cell growth sa lining ng iyong tiyan. Nag-request kami ng agarang biopsy at lumabas na po ang resulta kaninang umaga. Hindi kumurap si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay malamig na parang yelo habang nakapatong sa kanyang mga hita. Ano po ang resulta, Doc? Huminga ng malalim ang doktor. Ang saglit na katahimikan na yon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang salita. Ang mga cells na nakita namin ay malignant. Mayroon kang stomach cancer, Hiraya. Stage 1, cancer. Ang salitang yon ay isang hatol, isang kulog na yumanig sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Tila biglang huminto ang pag-inog ng mundo. Ang boses ng doktor ay naging isang mahinang ugong na lang sa kanyang pandinig. Nagpapaliwanag tungkol sa mga opsyon, sa surgery, sa chemotherapy, sa mga survival rate. Ang isip ni Hiraya ay lumutang. Ang lahat ng kanyang plinano, ang paghihiganti, ang pagbawi sa Sinag-Weavers, ang pagbibigay ng leksyon kay Dante, ay tila biglang nawalan ng kulay. Paano siya lalaban sa isang laban na ganito kalaki kung ang sarili niyang katawan ay siya ring kalaban? Kailangan nating kumilos ng mabilis, patuloy ng doktor. The earlier we schedule the surgery to remove the tumor, the higher the chance of full recovery. We need to get it all. Gaano kabilis? Nagawa niyang itanong. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa malayo. As soon as possible, sa loob ng ilang linggo. Tumangulang si Hiraya. Nagpasalamat siya sa doktor, kinuha ang mga papeles, at naglakad palabas ng klinika na parang isang multo. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating sa parking lot, kung paano niya nabuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Nang makaupo na siya sa driver's seat, doon bumuhos ang lahat. Isinandal niya ang kanyang noo sa manibela at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay rumagasa na parang isang sirang dam. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit. Hindi lang dahil sa hatol ng karamdaman, kundi dahil sa tindi ng kawalang katarungan. Bakit ako? Pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa akin, bakit ako pa ang kailangang dumaan dito? Pinagsusuntok niya ang manibela. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng kanyang pagtangis. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang matuklasan niya ang kataksilan ni Dante, naramdaman niya ang pagiging mahina. Naramdaman niya ang takot, isang dalisay at nakakaparalisang takot sa kamatayan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtangis, sa gitna ng kadiliman, isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang mayabang na ngiti ni Dante, ang mapanuyang tawa ni Doña Esmeralda, ang nagmamalinis na mukha ni Lyra, ang isipin na sila ay magtatagumpay, na sila ay magpapakasaya sa yaman na ipinagkait sa kanya habang siya ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Isang bagong apoy ang biglang nag-alab sa kanyang puso. Tinutupok ang takot. Itinaas niya ang kanyang ulo. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa rearview mirror. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ang kanyang mga mata ay namumugto. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may isang bagong ningning, isang mapanganib,
at hindi matinag na determinasyon. Ang hatol na ito ay hindi isang katapusan. Ito ay isang taning, isang deadline. Wala na siyang panahong maging biktima, wala na siyang panahong magdalamhati. Ang bawat segundo ay mahalaga. Kailangan niyang tapusin ang laban na ito bago siya pumasok sa isa pang laban para sa kanyang buhay. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri na kanina lang ay nanginginig ay ngayoy matatag na nagdial sa numero ni Attorney Sandoval. Elias, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay hindi nagaralgal. Ito ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Bilisan natin ang lahat. Hiraya, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong ng abogado. Nahimigan ng pagbabago sa kanyang tono. Wala na tayong oras, Elias. Mariin niyang sabi. Gawin mo na ang lahat ng kailangang gawin. Ilatag mo na ang huling patibong. Kailangan nating tapusin to. Ngayon na. Narinig niya ang pag-aalala sa boses ng abogado. Ngunit narinig din nito ang determinasyon sa kanyang mga salita. Sige, Hiraya. Naiintindihan ko. Mayroon din akong sasabihin sa'yo. Isang bagay na natuklasan ng aking investigador na maaring magpabago sa lahat. Ano yon? Tanong ni Hiraya, handa nang marinig ang anumang balita. Isang saglit na katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago nagsalita si Elias. Ang kanyang boses ay seryoso. Hiraya, may nalaman ako tungkol sa pamilya ni Lira Serrano. Ang ama niya, dati siyang karibal sa negosyo ni Don Isagani. Ang impormasyong ibinigay ni Attorney Sandoval ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng unos na dinaranas ni Hiraya. Biglang nagbago ang anyo ng lahat. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa kasakiman ni Dante. May mas malalim na ugat. May mas madilim na motibo. Ang library sa mansyon na dati isang lugar ng kapayapaan para kay Hiraya ay naging kanilang war room. Ang malaking mesa na yari sa Nara ay napuno ng mga lumang dokumento, mga business ledger mula sa panahon ng kanyang ama, at mga luma, manilaw-nilaw na dyaryo na maingat na inilabas ni Elias mula sa kanyang mga archives. Sa gitna ng lahat, ang laptop ni Hiraya ay bukas, nagpapakita ng mga digital na kopya ng mga file na nakuha niya mula sa computer ni Dante. Manuel Serrano, basa ni Hiraya sa pangalan na naka-highlight sa isang lumang artikulo ng Business Gazette. Ang pamagat ng artikulo, Serrano Textiles declares bankruptcy. Montemayor Sinag-Weavers dominates the market. Ang petsa ay mahigit 15 taon na ang nakalipas. Naaalala ko siya, sabi ni Attorney Sandoval habang inaayos ang kanyang salamin. Si Manuel Serrano ay isang agresibong negosyante. Gusto niyang talunin ang iyong ama sa anumang paraan. Gumamit siya ng mga hindi magandang taktika, pagnanakaw ng mga disenyo, pagbabayad sa mga empleyado ng Sinag-Weavers para mag-espiya. Ngunit ang iyong ama, si Don Isagani, ay palaging isang hakbang sa unahan. Tinalo niya si Serrano sa isang malinis at patas na laban. Pinagmasdan ni Hiraya ang isang lumang litrato sa tabi ng artikulo. Naroon si Manuel Serrano, isang lalaking may matalim na tingin at mahigpit na panga. Nakatayo sa harap ng kanyang pabrika. Sa likod niya, isang batang babae na may mahabang itim na buhok ang nakatayo. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at galit. Si Lira, bulong ni Hiraya, walang duda. Kahit sa murang edad, makikita na ang determinasyon sa mukha ng batang iyon. Pagkatapos bumagsak ng kanilang kumpanya, nagkahiwalay ang kanyang mga magulang. Patuloy ni Elias habang binubuklat ang report mula sa kanyang investigador. Si Manuel ay namatay ilang taon na ang nakalipas dahil sa atake sa puso. Dala ang pait ng kanyang pagkatalo. Ang kanyang pamilya ay nawala sa sirkulasyon. Hanggang ngayon, biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa isipan ni Hiraya. Ang mga piraso ng palaisipan ay isa-isang nahulog sa kanilang mga tamang lugar.
Si Lyra Serrano ay hindi isang simpleng kirida na nagkataong nakilala ni Dante. Ang kanilang pagkikita ay plinano. Ang kanyang pag-ibig ay isang sandata. Naalala niya ang mga unang taon nang ipakilala ni Dante si Lyra bilang anak ng isang kakilala na nangangailangan ng trabaho. Siya pa mismo ang tumulong na ipasok ito sa isang maliit na posisyon sa marketing department ng Sinag Weavers. Siya ang nagbukas ng pinto para sa ahas na tutuklaw sa kanya. She used him. Sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng pagkamangha sa tindi ng panlilinlang. Ginamit niya ang kasakiman ni Dante para sa sarili niyang paghihiganti. At si Dante, sa kanyang pagiging arogante, ay hindi man lang namalayan na siya rin ay ginagamit na isang kasangkapan. Dagdag ni Elias, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Ito pala ang dahilan. Hindi lang ito pagnanakaw. Ito ay pagwasak. Gusto ni Lyra na kunin ang lahat mula sa kanya, ang kanyang asawa, ang kanyang pera, at higit sa lahat, ang kumpanyang sumisimbolo sa tagumpay ng kanyang ama laban sa ama nito. Ang pagkatuklas na ito ay hindi nagdulot ng karagdagang sakit kay Hiraya. Sa halip, ito ay nagbigay sa kanya ng isang nakakagimbal na kalinawan. Ngayon, naiintindihan na niya ang kanyang mga kalaban. Alam na niya kung saan sila tatamaan. May dalawang kahinaan ng alyansang ito, Elias. Sabi ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang tinititigan ang litrato ni Lyra, ang kasakiman ni Dante at ang galit ni Lyra. Anong muna sa isip mo? Ang isang alyansang binuo sa kasinungalingan ay madaling wasakin ng isa pang kasinungalingan, paliwanag ni Hiraya. Si Dante ay nagtitiwala kay Lyra dahil naniniwala siyang kontrolado niya ito. Si Lyra ay nagtitiwala kay Dante dahil naniniwala siyang pareho sila ng layunin. Kailangan nating sirain ang tiwalang iyan. Kailangan nating itanim ang binhi ng pagdududa. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ng hardin na minsan niyang inalagaan ng may pagmamahal. Ngayon, ang nakikita niya ay isang larangan ng digmaan. Si Dante ay sakim sa pera at kapangyarihan. Si Lyra ay uhaw sa paghihiganti. Ngunit ang kanilang pinakamalaking kahinaan ay ang kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Gagamitin natin ang galit niya laban sa kanya at ang kasakiman ni Dante laban sa kanilang dalawa. Tumingin siya kay Attorney Sandoval, ang kanyang desisyon ay buo na. Elias, kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa nakaraan ni Lyra. Bawat detalye, bawat sikreto, gagamitin natin ang mga yon para ipamukha kay Dante na ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ay may sariling agenda. Hahayaan nating sila mismo ang magwasakan sa isa't isa. Ito ay isang mapanganib na laro. Hiraya, babala ng abogado. Lumingon si Hiraya at sa unang pagkakataon, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi pa nakikita ni Elias kailanman. May sakit akong cancer, Elias. Wala na akong kinatatakutan. Nasa kalagitnaan si Dante ng isang business call sa kanyang suite sa Los Angeles, nagbibigay ng mga utos na may awtoridad. Nang isang email notification ang lumitaw sa screen ng kanyang laptop. Ang sender ay hindi pamilyar. Isang serye lamang ng mga numero at letra. Ang subject line ay blanco. Karaniwan binubura niya ang mga ganitong uri ng email. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok, binuksan niya ito. Ang laman ng email ay maikli lamang, isang pangungusap at isang attachment. May mga bagay na hindi mo alam tungkol sa babaeng pinagkakatiwalaan mo. Sa ilalim nito ay isang litrato. Ito ay isang luma at medyo malabong larawan ni Lyra. Marahil ay kuha noong siya'y teenager pa. Katabi niya ang isang lalaking mas matanda sa kanya at sa likuran nila ay ang luma at naghihingalong logo ng Serrano Textiles. Walang anumang masama sa larawan.
Ngunit ang kasama nitong pangungusap ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang isipan. Sino to? Bulong niya sa sarili. Pinilit niyang alalahanin ang mga kwento ni Lyra tungkol sa kanyang nakaraan. Palagi niyang sinasabi na galing siya sa isang simpleng pamilya, na namatay ang kanyang ama sa sakit at na siya'y nagsumikap mag-isa. Walang nabanggit tungkol sa Serrano Textiles. Isinara niya ang email, pilit na iwinawaksi ito sa kanyang isipan. Gawa-gawa lang ito, marahil ay isang taong naiinggit sa kanya. Ngunit ang binhi ng duda ay naitanim na. Kinagabihan, habang ka-video call niya si Lyra, hindi niya maiwasang pagmasdan ito sa ibang paraan. Ang bawat ngiti, bawat matamis na salita ay tila mayroon ng ibang kahulugan. Kamusta ang baby natin? Tanong niya. Sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Malikot siya ngayon. Mahal. Sagot ni Lyra habang hinihimas ang kanyang tiyan. Siguro ay nasasabik na siyang makita ang kanyang papa. Lyra, biglang sabi ni Dante, hindi na napigilan ng sarili. May itatanong ako sa'yo, Serrano Textiles. Pamilyar ba sa'yo ang pangalang yan? Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Lyra sa screen. Isang kislap ng pagkagulat na mabilis din nitong itinago. Ngumiti ito. Isang ngiting tila pilit. Serrano? Kapareho ng apelyido ko pero hindi ko yata alam yan. Bakit, mahal? Wala naman. May nabasa lang ako. Pagsisinungaling niya. Ang pagtanggi nito, sa halip na magpakalma sa kanya, ay lalo lang nagpalakas sa kanyang pagdududa. Bakit ito magsisinungaling sa isang simpleng bagay? Sa mga sumunod na araw, ang maliit na pagdududang iyon ay lumaki na parang isang lason. Nagsimula siyang maging mas mapagmasid. Napansin niya na palaging itinatago ni Lyra ang kanyang telepono, na may mga pagkakataong lumalabas ito para sagutin ang isang tawag. Kapag tinatanong niya kung sino iyon, ang palaging sagot ay isang kaibigan lang o wrong number. Isang gabi, habang naliligo si Lyra, hindi na niya natiis. Kinuha niya ang telepono nito mula sa bedside table. Nakalock ito. Ngunit alam niya ang passcode, ang petsa ng kanilang unang pagkikita. Habang binubuksan niya ang call log, naramdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Karamihan sa mga tawag ay mula sa kanya o sa kanyang ina. Ngunit may isang numero na paulit-ulit na lumalabas. At ang mga log ng tawag na ito ay palaging binubura. Mabilis niyang kinopya ang numero sa sarili niyang telepono bago ibalik ang telepono ni Lyra sa dati nitong lugar. Kinabukasan, tumawag siya sa numerong iyon gamit ang isang burner phone. Isang boses ng lalaki ang sumagot. Hello? Hindi nagsalita si Dante, ngunit sapat na ang narinig niya para kumpirmahin ang isa sa kanyang mga hinala. Ang boses ay pamilyar. Ito ang boses ng isa sa mga junior executive sa Sinag Weavers, isang taong tapat kay Hiraya. Anong ugnayan mayroon si Lyra sa isang taong malapit sa kanyang asawa? Ang lahat ng kumpiyansa ni Dante ay unti-unting gumuho. Ang babaeng inakala niyang isang transparent na baso ay biglang naging isang madilim at malalim na balon. Sino ba talaga si Lyra Serrano? Ano ang tunay niyang motibo? Siya ba ay kasama niya sa laban na ito? O isa lamang espiya na naghihintay ng tamang pagkakataon para saksakin siya sa likod? Ang isipan na siya, si Dante Rivas, ang dakilang manlalaro, ay maaaring niloloko lamang, ay isang sampal sa kanyang ego. Hindi niya ito matanggap. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Nagpasya siyang gumawa ng isang hakbang na hindi inaasahan. Sinabihan niya si Lyra na may biglaang problema sa Pilipinas at kailangan niyang manatili doon ng mas matagal kaysa sa inaasahan. Nakita niya ang lungkot sa mukha nito, ngunit mayroon ding bahagyang ginhawa. Isang detalyeng hindi niya pinalampas. Mag-iingat ka, mahal, sabi nito sa kanya. Bumalik ka agad. Oo naman, sagot niya. Ngunit sa isip niya, iba ang kanyang plano.
Hindi niya ipinaalam dito na ang flight na kanyang binuok ay hindi para sa susunod na linggo, kundi para sa susunod na araw. Uuwi siya nang hindi nito inaasahan. Susubukin niya ang katapatan nito. Habang nag-iimpake siya ng kanyang mga gamit, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Ngunit sa gitna ng lahat, isang bagay ang malinaw. Ang perpektong mundong kanyang binuo ay may mga lamat na at hindi niya alam kung sino ang tunay na may hawak ng martilyo. Ang paglipad, pabalik sa Pilipinas, ay hindi naging payapa para kay Dante. Bawat kilometro na nilalakbay ng eroplano ay nagpapalapit sa kanya sa katotohanan o sa isang mas malalim na kasinungalingan. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang mainit na galit at malamig na pagdududa. Paglapag niya sa Maynila, hindi siya umuwi sa mansyon. Dumiretso siya sa isang hotel. Mula doon, sinimulan niya ang kanyang sariling investigasyon gamit ang isang tracking app na palihim niyang inilagay sa telepono ni Lyra. Bago siya umalis, nalaman niya ang bawat galaw nito. Sa loob ng 2 araw, walang anumang hinala. Mga biyahe lang sa mall, sa doktor para sa check-up. Nagsimula ng isipin ni Dante na baka praning lang siya, na baka ang email ay isang paninira lamang. Ngunit sa 3 araw, ang tracker ay tumigil sa isang lugar na hindi pamilyar. Isang maliit at halos hindi pansining coffee shop sa Quezon City, malayo sa mga sosyal na lugar na madalas nilang puntahan. Ito na yon. Mabilis siyang nagmaneho patungo sa lugar. Mula sa kanyang sasakyan sa kabilang kalye, kitang-kita niya si Lyra sa loob, nakaupo sa isang mesa sa may bintana. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ilang sandali pa, isang lalaki ang pumasok at umupo sa tapat nito. Si Dante ay naniga sa kanyang upuan. Ang lalaki ay hindi niya kilala. Hindi ito ang executive na pinaghihinalaan niya. Ngunit ang paraan ng kanilang pag-uusap, palihim, seryoso, at ang pag-abot ng lalaki ng isang brown envelope kay Lyra ay sapat na para sumiklab ang apoy ng kanyang galit. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Bumaba siya ng sasakyan, tumawid ng kalye, at pumasok sa coffee shop. Ang tunog ng maliit na kampana sa pinto ay nagpahinto sa lahat. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Lyra nang makita siya nito. Ang mukha nito ay biglang namutla na parang papel. Ang lalaking kasama nito ay nataranta. Hindi malaman ang gagawin. "Dante!" Bulalas ni Lyra. Mabilis na tumayo. Anong ginagawa mo rito? Akala mo nasa Amerika pa ako?" Putol ni Dante. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng panganib. Tumingin siya sa lalaking kaharap nito. "Sino ka?" Ang lalaki ay nanginginig. Ako po si Attorney Villanueva." "At ano ang laman ng sobreng yan?" tanong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa envelope na ngayon ay pilit itinatago ni Lyra sa likod niya. Habang nagaganap ang komprontasyon sa Quezon City, sa library ng mansyon sa Puerto del Sol, si Hiraya at Attorney Sandoval ay nasa gitna ng kanilang huling paghahanda. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang isang set ng mga dokumento. Mas makapal at mas komplikado kaysa sa mga naunang pinirmahan ni Dante. Ito ang huling bitag. Nandito ang lahat. Paliwanag ni Attorney Sandoval, itinuturo ang mga clause. Isang admission of liability para sa mga questionable transactions. Isang kasunduan na naglilipat ng lahat ng voting rights pabalik sa iyo. At ang pinakamahalaga sa lahat, isang irrevocable special power of attorney na nagbibigay sa iyo ng ganap na kontrol para i-dissolve ang anumang partnership o kumpanyang itinatag niya gamit ang pondo ng Sinag Weavers. Sa madaling salita, ito ang kanyang katapusan. Sabi ni Hiraya, ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Hinaplos niya ang papel. Ang bigat nito ay parang bigat ng hustisya. Isang bahagyang kirot ang naramdaman niya sa kanyang sikmura. Napapikit siya ng mariin,
Hinahayaan itong lumipas. Ang bawat araw na lumilipas ay isang paalala ng kanyang sariling deadline. Kailangan na nilang matapos ito. Sigurado ka ba ritong pirmahan niya ito? Tanong ng abogado. May pag-aalinlangan sa kanyang boses. Pirmahan na niya ito, sagot ni Hiraya ng may kasiguruhan. Dahil sa puntong ito, hindi na ang utak niya ang magpapatakbo sa kanya, kundi ang kanyang galit at pagdududa. At iyon ang gagamitin natin. Ito? Sabi ni Lira. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit sinusubukang maging matatag. Itinaas niya ang sobre. Ito ang mga papeles para sa mamanahin ko mula sa aking ama. Matagal na itong inaayos at ngayon lang lumabas ang desisyon ng korte. Tinitigan siya ni Dante. Sinusuri ang bawat galaw, bawat kislap sa kanyang mga mata. Ang iyong ama? Ang sabi mo sa akin, wala siyang iniwan sa'yo. Dahil ayokong isipin mo na pera ang habol ko sa'yo, sagot ni Lira. At ngayon, mga tunay na luha na ang namumuo sa kanyang mga mata. Dante, mahal kita. Ayokong maging hadlang ang nakaraan ko. Si Attorney Villanueva ay matagal ng abogado ng pamilya namin. Pwede mo siyang tanungin. Ang paliwanag ay perpekto. Masyadong perpekto. Ang mga luha, ang nanginginig na boses, ang kwento tungkol sa mana, lahat ay akmang-akma para pagtakpan ng isang kasinungalingan. Ngunit ano ang magagawa niya? Hindi niya pwedeng gumawa ng iskandalo. Hinila niya si Lira palabas ng coffee shop. Sa loob ng sasakyan, nagpatuloy ang pag-iyak ni Lira. Hindi ako makapaniwala na hindi ka nagtitiwala sa akin, Dante. Pagkatapos ng lahat, patawarin mo ako, sabi ni Dante. Ngunit ang mga salita ay walang kabuhay-buhay. Nag-aalala lang ako. Hinawakan niya ang kamay nito, ngunit ang pakiramdam ay iba na. Ang tiwala, na minsan ay parang isang matibay na tulay sa pagitan nila, ay gumuho na. Ngayon, isang malalim na bangin na ang naghihiwalay sa kanila. Pagbalik niya sa hotel, tumawag ang kanyang ina. Dante, anak, nasaan ka na? May problema ba? Tanong ni Doña Esmeralda. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Wala ma, may inaayos lang ako, sagot niya. Mag-ingat ka kay Hiraya, anak, babala ng matanda. Ang isang babaeng tahimik ay mas mapanganib kaysa sa isang babaeng nagsisigaw. May kutob akong hindi maganda. Ang babala ng kanyang ina ay nagdagdag lamang sa bigat na kanyang nararamdaman. Ang lahat ng tao sa paligid niya ay biglang naging kahina-hinala. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang hotel room, ang telepono ni Hiraya ay tumunog. Si Attorney Sandoval ang nasa kabilang linya. Hiraya, kailangan mong pakinggan ito, sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay iba. Hindi ito ang kalmadong boses ng isang professional. Mayroon itong bahid ng pagkabigla. Ano yon, Elias? Huminga ng malalim ang abogado sa kabilang linya. Attorney, may hawak na akong pruweba galing sa pribadong investigador na inupahan ko para subaybayan si Lira sa LA. Anong pruweba? Pero hindi ito ang inaasahan mo, sabi ni Elias. Tungkol ito sa bata. Ano ang tungkol sa bata, Elias? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay isang pilit na bulong. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa telepono na tila doon siya kumukuha ng lakas. Isang mabigat na buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang investigador ay nakakuha ng kopya ng medical records ni Lira mula sa isang source sa ospital sa Leyte. Nagpa-DNA test siya habang nasa sinapupunan pa ang bata. Standard procedure daw para sa mga may kaya. At puso ni Hiraya ay tila huminto sa pagtibok. At ang resulta, the paternal DNA does not match Dante Rivas. Ang mga salita ay tila sumabog sa loob ng isipan ni Hiraya. Hindi. Anak ni Dante. Ang buong pundasyon ng kataksilan
Ang dahilan ng pag-alis, ang pangako ng isang tagapagmana, ang sentro ng buong plano, ay isang malaking kasinungalingan din pala. Niloko ni Lyra, hindi lang siya, kundi pati na rin si Dante. Ginamit niya ang lahat. Isang tawang walang saya ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na puno ng pait at pagkamangha sa lalim ng panlilinlang na bumabalot sa kanyang buhay. Ngunit bago pa man niya lubusang maproseso ang bagong revelasyong ito, isang nakakabinging tunog ang biglang pumunit sa katahimikan ng library. Isang malakas at paulit-ulit na alarma mula sa kanyang laptop. Mabilis siyang lumingon sa screen. Isang malaking pulang bintana ang kumikislap, may mga salitang unauthorized asset liquidation attempt. "Elias, sandali!" sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging alerto. Tumutunog ang security system na ininstall natin. Ano ang nangyayari? Tanong ng abogado. Ang boses ay puno na rin ng tensyon. "Si Dante," sagot ni Hiraya, habang mabilis na tinitipa ang keyboard. Sinusubukan niyang maglipat ng isang malaking halaga. Binibenta niya ang shares natin sa isang subsidiary sa ilalim ng pangalan niya. Gagamitin niya ang pera para tumakas. Ang paranoia ni Dante ay nagtulak dito na gumawa ng isang desperadong hakbang. Hindi na ito naghihintay ng pirma. Gumagawa na ito ng sarili niyang paraan para makakuha ng pondo at sa proseso, wawasakin niya ang integridad ng Sinag Weavers. "Kailangan nating pigilan yan," sigaw ni Elias sa telepono. "Sinusubukan ko," sagot ni Hiraya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, ang pamilyar na kirot sa kanyang sikmura ay bumalik. Mas matindi, mas malupit kaysa dati. Ito ay tila isang kutsilyong umiikot sa kanyang kaloob-looban. Napasigaw siya ng mahina at napayukyok sa sakit. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ibabaw ng keyboard. Kasabay nito, ang kanyang personal na telepono naman ang tumunog. Nakita niya ang pangalan ni Dr. Alcaraz. "Hiraya, sagutin mo yan." Utos ni Elias. Nanginginig niyang sinagot ang tawag, inilagay sa loudspeaker. "Doktor?" "Hiraya, I'm glad I reached you," sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay seryoso at walang paligoy-ligoy. "I've reviewed your latest blood works. We can't delay this any longer. I need you in the hospital tonight. We're scheduling your surgery first thing tomorrow morning. This is no longer a request, Hiraya. This is a medical necessity." Ang mundo ni Hiraya ay gumuho. Lahat ay nangyayari ng sabay-sabay. Ang panloloko, ang pagnanakaw, ang sakit. "Hindi pa po pwede, Doc," sabi niya. Ang boses ay basag na. "You don't understand. Every hour you delay is a risk." Giit ng doktor. Ibinaba niya ang tawag. Tumingin siya sa laptop kung saan patuloy na kumikislap ang pulang babala. Tumingin siya sa mga dokumento sa mesa, ang kanyang plano, na tila nawawalan na ng saysay. At naramdaman niya ang sakit sa kanyang katawan, isang orasan na nagbibilang pababa. Umupo siya sa kanyang silya, sa gitna ng dilim ng library, na tanging ilaw lang mula sa laptop ang nagbibigay liwanag. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng lahat. Pagod na siya. Para saan pa ang lahat ng ito? Maaari siyang mamatay sa operasyon bukas. At si Dante ay makakatakas, dala ang pera, kasama ang isang babae at isang anak na hindi pala sa kanya. Ang lahat ay mawawala. Talo siya. Ngunit habang nakatitig siya sa kawalan, ang kanyang mga mata ay napadpad sa report ng investigador na ipinadala ni Elias. Ang report ng Coco tungkol sa DNA test. Dahan-dahan niya itong kinuha. Binasa niya ulit. Paternal DNA does not match. Isang bagong lakas, isang kakaibang kalinawan, ang biglang bumuhos sa kanyang pagkatao. Ito na pala iyon. Ito ang sandata na hindi niya alam na hawak-hawakan niya. Ang plano
ay hindi nasira. Kailangan lang nitong magbago ng anyo. Ang krisis na ito ay hindi isang katapusan. Ito ay isang pagkakataon. Tumayo siya, hindi na iniinda ang sakit. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng pagdurusa, ay ngayon naging isang blangkong maskara ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi na niya kailangang hintayin ang umaga. Ang paghuhukom ay magaganap ngayong gabi. Dinial niya ang numero ni Dante. Bawat ring ay tila isang martilyo ng tadhana. Nang sa wakas ay sumagot ito, ang kanyang boses ay kalmado na parang isang lawa na walang alon. Isang kalmadong nakakatakot. Dante, kailangan nating mag-usap. Ngayon din. Hiraya? Anong? Sa opis na. Sa Sinag Weavers Building. Putol niya. Dalhin mo lahat ng dokumento na kailangan nating ayusin. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa boses nito. Bakit ngayon pa? Gabi na. Dahil wala nang bukas para sa kumpanya kung hindi natin ito gagawin ngayon. Sabi ni Hiraya, ang bawat salita ay may bigat. Oras na para iligtas ang kumpanya o ang matitira dito. Ang conference room ng Sinag Weavers ay tila isang malamig na hawla, mataas sa ibabaw ng kumikinang na syudad ng Puerto del Sol. Ang mahabang lamesa na yari sa salamin ay sumasalamin sa mga ilaw, tila isang nagyeyelong ilog sa pagitan ng dalawang magkalabang panig. Sa isang dulo ay nakaupo si Hiraya. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang estatwa. Sa tabi niya ang laging handang si Attorney Elias Sandoval. Ang bawat pagkirot sa kanyang sikmura ay isang paalala ng orasan na tumatakbo laban sa kanya. Ngunit hindi niya ito ipinahalata. Ang kanyang lakas ngayon ay hindi nagaling sa kanyang katawan, kundi sa isang determinasyong mas matibay pa sa bakal. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Dante. Ang kanyang itsura ay magulo. Ang kanyang mga mata ay may madilim na bilog sa ilalim. Ngunit ang kanyang paglakad ay puno pa rin ng dating kayabangan. Dala niya ang isang itim na briefcase na inilapag niya sa mesa na may malakas na kalabog. Nandito na ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng inis. Ano itong emergency na mas importante pa sa pagligtas sa sarili kong kumpanya? Maupo ka, Dante, mahinahong sabi ni Hiraya. Umupo si Dante sa kabilang dulo ng mesa. Nilalatag ang mga dokumento na dala niya. Pinag-aralan ko ang ginawa mong pag-freeze sa assets. Isang malaking pagkakamali, Hiraya. Pinahina mo tayo. Ngunit nandito ako para ayusin yan. Handa na ang mga papeles para i-liquidate ang ilang non-performing assets at ilipat ang pondo para takpan ang mga pagkakautang. Ang kanyang plano, ang kanyang solusyon. Hindi niya alam na ang bawat salita niya ay nagpapatibay lamang sa kasong isasampal laban sa kanya. Hindi nagsalita si Hiraya. Sa halip, kinuha niya ang isang manipis na folder na nasa tabi niya. Ang report mula sa investigador. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng makintab na mesa. Gumulong ito ng walang tunog hanggang sa huminto sa mismong tapat ni Dante. Bago tayo magpatuloy sa pag-uusap tungkol sa kumpanya, sabi ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Naisip kong baka gusto mong basahin muna yan. Isang pagbati, marahil, para sa pagsilang ng iyong tagapagmana. Kunot noo, binuksan ni Dante ang folder. Nakita ni Hiraya kung paano naglakbay ang mga mata nito sa mga teknikal na salita ng medical report. Nakita niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha, mula sa pagkalito, sa pagtataka, hanggang sa isang blangkong kawalan ng paniniwala. Ano? Anong kalokohan to? Sabi niya. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Iyan ang resulta ng DNA test na isinagawa sa anak na dinadala ni Lyra. Paliwanag ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang patalim. Binabati kita, Dante, pero hindi ikaw ang ama. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid.
Si Dante ay nakatitig sa papel na parang hindi niya naiintindihan ang mga salitang nakasulat doon. Pagkatapos, tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinungaling! Sigaw niya, tumayo at hinampas ang mesa. Gawa-gawa mo lang to, para sirain ako. Talaga ba? Kalmadong tanong ni Hiraya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Bakit hindi natin siya tawagan? Tanungin natin siya mismo. Bago pa man makaprotesta si Dante, idinial na niya ang numero ni Lyra at inilagay sa loudspeaker. Nang sumagot si Lyra, ang boses nito ay malambing. Mahal, tumawag ka. Lyra, putol ni Dante. Ang kanyang boses ay isang sigaw na puno ng sakit at galit. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kaninong anak yang dinadala mo? Narinig nila ang pag-igting ng paghinga ni Lyra sa kabilang linya. Di Dante, anong pinagsasabi mo? Siyempre sa'yo. Sinungaling, muling sigaw ni Dante. Hawak ko ang resulta ng DNA test. Sino siya, Lyra? Sino? Ang linya ay napuno ng pagtanggis ni Lyra, ng kanyang mga pagtanggi at mga palusot. Ang alyansang binuo nila sa panloloko ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo sa gitna ng kanilang mga sigawan at akusasyon. Wala kang kwenta. Huling sigaw ni Dante bago niya marahas na pinatay ang tawag. Siya ay humihingal. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang buong mundo ay nawasak. Tumingin siya kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Tapos ka na ba? Tanong ni Hiraya. Itinulak ni Attorney Sandoval ang huling set ng mga dokumento patungo kay Dante. Kung tapos ka na sa personal mong drama, mayroon pa tayong kumpanyang kailangang iligtas. Tiningnan ni Dante ang mga papeles na parang lason. Ano to? Iyan ang huling paraan, sabi ni Elias. Isang kasunduan para bigyan si Hiraya ng ganap na kapangyarihan para ayusin ang lahat ng gusot na ito. Pirmahan mo yan, Dante, at baka may maisalba pa tayo. Si Dante ay tumawa, isang tawang walang buhay. Ang kanyang isip ay wala na sa katinuan. Ang natitira na lang ay ang kanyang ego at ang pagnanais na manalo, kahit sa huling sandali. Para ano? Para ibigay sa iyo ang lahat? Hindi. Kung gayon, hahayaan nating bumagsak ang lahat, sabi ni Hiraya. Nagsimulang ayusin ang kanyang mga gamit na para bang aalis na. Hahayaan kong malaman ng buong mundo kung paano mo nilustay ang pera ng Sinag Weavers. Iyon ang huling tulak. Sa kanyang galit at desperasyon, hinablot ni Dante ang panulat. Hindi na niya binasa ang mga nakasulat. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Hiraya, ang babaeng inakala niyang kaya niyang kontrolin, na ngayon nakatayo bilang saksi sa kanyang pagbagsak. Fine! Sigaw niya. Sa isang marahas na galaw, nilagdaan niya ang bawat pahina. Ang kanyang pirma ay halos pumunit sa papel. Ito ay hindi isang pagsuko. Ito ay isang akto ng pagsuway. Isang huling pagpapakita ng kapangyarihan. Nang ibagsak niya ang panulat sa mesa, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi na para bang siya ang nanalo. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho. Kasabay ng pagbitaw niya sa panulat, ang mga pinto ng conference room ay marahang bumukas. 2 unipormadong pulis, kasama ang ilang mga ahente na nakasibilyan, ang pumasok sa silid. Dante Rivas? Tanong ng isa sa kanila. Ang boses ay formal at walang emosyon. Tumingin si Dante mula sa mga pulis patungo kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng total na pagkalito at pagkatakot. Doon niya lang naintindihan. Ang babaeng kaharap niya ay hindi naglalaro para manalo. Naglalaro ito para pumatay. Dante Rivas, ulit ng pulis. Arestado ka para sa kasong estafa at falsification of documents. Walang gulo, walang sigawan. Ang pag-aresto kay Dante Rivas
ay naganap ng may nakakabinging katahimikan. Ang dating kayabangan nito ay gumuho, napalitan ng isang blangko at hindi makapaniwalang pagtitig habang pinupusasan ng mga pulis ang kanyang mga kamay. Hindi lumingon si Hiraya habang inilalabas siya ng silid. Narinig na lang niya ang pag-click ng pinto. Isang tunog na nagsara sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng sakit at panlilinlang. Nang sila na lang ni Attorney Sandoval ang naiwan, doon lang naramdaman ni Hiraya ang pagod. Ang lakas na nagpatayo sa kanya sa loob ng nagdaang mga linggo ay biglang nawala. Napahawak siya sa mesa, ang kanyang mga binti ay nanginginig. "Hiraya," sabi ni Elias, mabilis na lumapit para alalayan siya. "Tapos na. Nanalo tayo." "Hindi pa ba?" bulong ni Hiraya, habang isang panibagong alon ng sakit ang dumaloy sa kanyang katawan. "May isa pa akong laban." Mula sa opisina, dumiretso sila sa ospital. Ang mga kumikinang na ilaw ng syudad na dinaanan nila ay tila mga malalayong bituin mula sa isang ibang mundo. Sa loob ng sasakyan, binuksan ni Elias ang radyo. Isang breaking news ang bumungad sa kanila. Ang kilalang negosyanteng si Dante Rivas, Chief Operating Officer ng Sinag Weavers, ay inaresto ngayong gabi dahil sa mga kaso ng large-scale estafa. Ayon sa mga source, ang pag-aresto ay nag-ugat sa isang internal na investigasyon na pinangunahan mismo ng kanyang asawa at CEO na si Hiraya Montemayor. Pinatay ni Elias ang radyo. Nagsisimula na. Hindi umimik si Hiraya. Ang balita ay hindi nagdulot sa kanya ng saya o ng pagmamalaki. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na kapanatagan. Nagawa niya. Naprotektahan niya ang pamana ng kanyang ama. Sa ospital, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Ang mga nurse ay inihanda siya para sa operasyon. Habang nakahiga siya sa malamig na hospital bed, pinanood niya ang mga balita sa TV na nakasabit sa pader ng kanyang silid. Lumabas ang mga larawan ni Dante na ipinapasok sa isang police car. Ang muka ay nakatago sa likod ng kanyang mga kamay. Lumabas ang mga larawan ng kanyang biyenan, si Doña Esmeralda, na sinisigawan ang mga reporter sa labas ng kanilang bahay. Si Lira naman ay bigla na lang naglaho na parang bulak. Ang pamilyang binuo sa kasakiman ay isa-isa nang bumabagsak. Ilang oras bago ang kanyang operasyon, pumasok si Attorney Sandoval sa kanyang silid. "Nakausap ko na ang piskal," sabi nito. "Matibay ang kaso. Ang mga dokumentong pinirmahan niya kanina ay nagsilbing isang legal na confession. Hindi na siya makakatakas dito." Tumango si Hiraya. "Salamat, Elias. Sa lahat." "Magpagaling ka, Hiraya," sabi ng matandang abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto at pag-aalaga. Ang Sinag Weavers ay maghihintay sa iyong pagbabalik. Nang maiwan siyang mag-isa, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Wala nang galit sa kanyang puso. Wala nang pagnanais na maghiganti. Ang tanging naroon ay isang malawak na katahimikan. Handa na siyang harapin ang susunod na laban, hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili. Ang huling alaala niya bago siya dalhin sa operating room ay ang pagpasok ng anesthesia sa kanyang sistema at ang pakiramdam ng dahan-dahang paglutang palayo sa lahat ng sakit. Ang una niyang naramdaman sa kanyang paggising ay ang init. Isang mainit na sinag ng araw ang tumatama sa kanyang mukha, nagmumula sa malawak na bintana ng kanyang silid. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang lahat ay puti at maliwanag. Narinig niya ang mahinang tunog ng heart monitor, isang steady at ritmikong pagtibok. May kirot siyang naramdaman sa kanyang tiyan, ngunit hindi na ito ang dating tila nananaksak na sakit. Ito ay isang paalala na may nangyari, na may inalis, na may nagbago. Pumasok si Dr. Alcaraz, isang malawak na ngiti sa kanyang mukha. "Good morning, Hiraya," bati nito. "Welcome back." "Doc,"
Mahina niyang sabi. "Congratulations, Mrs. Montemayor," sabi ng doktor habang tinitingnan ang kanyang chart. "The operation was a success. We got it all." Ang mga salitang iyon, "we got it all," ay may dalang dobleng kahulugan. Para kay Hiraya, inalis na ang cancer, inalis na ang lason. Sa mga sumunod na araw ng kanyang pagpapagaling, naramdaman ni Hiraya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Bawat pagsubo ng pagkain, bawat hakbang sa pasilyo ng ospital ay isang maliit na tagumpay. Dinalaw siya ni Elias. Ibinalita ang pag-usad ng kaso, ang pag-freeze sa lahat ng bank accounts ng mga Rivas, at ang unti-unting pag-stabilize ng Sinag Weavers sa ilalim ng pansamantalang pamamahala. Isang hapon, habang nakaupo siya sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Pag-asa. Ang laban ay tapos na. Parehong laban. At siya, si Hiraya Montemayor, ay nakatayo pa rin. Nasugatan, nagbago, ngunit buo. Ang pagsikat ng araw kinabukasan ay hindi lang isang bagong araw. Ito ay isang bagong umaga para sa kanya. Isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang Hiraya Montemayor na naglalakad ngayon sa pasilyo ng Sinag Weavers ay ibang-iba na sa babaeng minsan ay nabuhay sa anino ng isang mapanlinlang na pag-ibig. Ang kanyang buhok ay mas maikli na ngayon. Isang modernong gupit na nagpapatingkad sa kanyang matatag na panga. May maliit na peklat sa ilalim ng kanyang damit. Isang permanenteng paalala ng laban na kanyang ipinanalo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng may bagong sigla at karunungan. "Good morning, Ma'am Hira," bati ng mga empleyado habang siya'y dumaraan. Ngumingiti siya pabalik, isang tunay at mainit na ngiti. Pumasok siya sa dating opisina ni Dante, na ngayon ay kanya ng opisina. Mas maliwanag na ito, mas bukas. Ang mabibigat at madidilim na muebles ay napalitan ng mga modernong disenyo. Sa dingding, sa likod ng kanyang silya, ay nakasabit ang malaking larawan ng kanyang ama, si Don Isagani, na tila nagbabantay at nakangiti sa kanya. "Ma'am, narito na po ang reports mula sa finance," sabi ng kanyang bagong executive assistant. Inilapag ang isang folder sa kanyang mesa. "Salamat, Ana," sabi ni Hiraya. Habang binubuklat niya ang mga pahina, nakita niya ang resulta ng kanyang mga pinaghirapan. Ang Sinag Weavers ay hindi lang nakabangon, ito ay mas lumakas pa. Ipinatupad niya ang mga bagong patakaran, nagbukas ng mga bagong linya ng produkto na nakatuon sa sustainable materials, at ibinalik ang tiwala ng kanilang mga kliyente at empleyado. Siya ay hindi lamang isang tagapagmana, siya ay isang tunay na leader. Isang araw, pagkatapos ng isang mahabang araw ng mga pagpupulong, nagmaneho siya patungo sa sementeryo. Dala ang isang pumpon ng puting bulaklak, tahimik siyang naglakad patungo sa puntod ng kanyang ama. Nilinis niya ang ilang mga tuyong dahon sa ibabaw ng lapida at inilagay ang mga bulaklak. Hinaploros niya ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan, Isagani Montemayor. "Nagtagumpay po ako, Itay," bulong niya sa hangin. "Ligtas na po ang Sinag Weavers, ligtas na po ako." Umupo siya sa damuhan sa tabi ng puntod, hindi na umiiyak, kundi payapa na. Ikinuwento niya sa kanyang ama ang lahat ng nangyari, hindi ang mga masasakit na detalye, kundi ang mga aral na kanyang natutunan. Habang pauwi, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Sandoval. "Hiraya, may desisyon na," sabi ng abogado sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Hiraya. "Ano ang hatol?" "Guilty on all counts," sagot ni Elias. "Dante Rivas is sentenced to a minimum of 20 years in prison. Walang piyansa." Hindi nagsalita si Hiraya. Hinintay niya ang anumang emosyon, galit, saya, o kahit anong pakiramdam ng tagumpay.
Ngunit wala. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagtanggap. Isang tahimik na pagtatapos sa isang maingay na kabanata. Salamat sa balita, Elias. Sabi na lang niya. Kamusta ka na? Tanong ng abogado. Ang boses ay malumanay. Okay ako, Elias. Totoong okay. Bago umuwi, naisipan niyang dumaan sa isang lugar, ang Kalinaw Cafe. Umupo siya sa dati niyang pwesto, sa tabi ng bintana na may tanawin ng isang maliit na hardin. Umorder siya ng kanyang paboritong kape. Habang hinihintay ito, isang pamilyar na pangalan ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Hiraya. Ang bunga ng pag-asa at mga pangarap. Napangiti siya. Noon, inakala niyang ang kanyang Hiraya ay isang perpektong pamilya kasama si Dante. Ngayon, natutunan niyang ang tunay na Hiraya ay hindi matatagpuan sa ibang tao, kundi sa loob ng kanyang sarili. Ito ang pag-asang bumangon muli. Ang pangarap na mabuhay ng may dignidad at kapayapaan. Dumating ang kanyang kape. Habang dahan-dahan niya itong hinihigop, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Elias. Kamusta ka na? Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga taong naglalakad. Bawat isa ay may sariling kwento, sariling laban. Ngumiti siya. Isang nangiting payapa at totoo. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-reply. 2 salita lang. Masaya, malaya. Ibinaba niya ang telepono, hindi na naghihintay ng sagot. Inubos niya ang kanyang kape at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang hinaharap ay hindi isang bagay na dapat katakutan, kundi isang malawak at bukas na daan na sabik na niyang lakbayin. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya Montemayor. Isang kwento ng matinding kataksilan, ngunit isa ring kwento ng hindi matatawarang katatagan at pagbangon. Ang pinakamahalagang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay ito. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sarili. Ito ang pagbibigay ng permiso sa ating puso na maghilom, na bitawan ang bigat ng nakaraan, at na muling hanapin ang sarili nating hiraya, ang ating sariling bunga ng pag-asa at mga pangarap. Ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng ating mga kaaway, kundi ang pagtayo natin muli, mas matatag at mas buo kaysa dati. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Hiraya. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli. Pusong muling umiibig